Sa lahat ng motorcycle reviews ko, palagi kong sinasabi na walang perpektong motor. Pero alam mo kung anong meron? Motor na perfect match sa personality mo. Yung hindi siya yung pinakamagandang motor sa paningin mo, pero pakiramdam mo, soulmate mo siya kumbaga. Itong motor na fini-feature natin ngayon ay nagtataglay ng mga features na halos normal na lang para sa taong 2024. Liquid-cooled engine, which means it has a slightly higher working temperature due to high compression ratio, and that leads to generating more power while burning less fuel. Mataas na windscreen, disc brakes sa harap at likod with dual channel ABS, all LED lighting, charging port, not one but two, keyless with alarm system, passing light, hazard, at speedometer na galing pa sa barko ni Magellan nung una siyang dumaong dito sa Perlas ng Silanganan. Ha? Analog! 2024 na! Naka-naked handlebar at higit sa lahat, meron siyang gulay board. Natutuwa ako sa windscreen na to. It's actually doing better kumpara sa windscreen ng Venture 150. It is high enough to reduce the wind blast. Siyempre may hangin pa rin na tumatama sa chest area ko, pero hindi gaanong malakas. Yung malakas na hangin dito sa bandang chin ng helmet ko tumatama. Malaking bagay na nababawasan yung bigwas ng hangin na tumatama sa chest area mo. Nakakadagdag kasi ng fatigue, yung hampas ng hangin. Buti na lang kahit mataas yung windscreen, it's low enough para hindi siya humarang sa vision ko. Nakakaduling parang may grado. Tapos ipapaalala niya sa akin yung speedometer na galing pa sa barko ni Magellan. Wala pang speedometer nung panahon ni Magellan, boy. Nung 1902 lang na-invento yun. Basta. Kung comfort ang pag-uusapan, wala akong mairereklamo sa FKM Sleek 150. Ganito ako umupo sa motor. Nakasagad yung puwet ko dito. Gusto ko kasi, nakasandal yung tubuan ko ng buntot. Kahit nakasagad yung puwet ko dito, hindi ako nahihirapang abutin yung handlebar. Sakto kasi yung taas at layo niya. May unatan ng paa. Nakakabawas din yun sa fatigue. Kasi pwede kang umunat kapag nangangalay ang mga tuhod mo. Yung suspensions, check. Yung upuan, check. Kapag pinagsama mo yung talbog ng suspensions at lambot ng upuan, check na check. Safe ang Yagpa-Doodles. Hindi ko siya sinubukan sa unpaved road kaya hindi ko nabigyan ng extreme test yung suspensions niya. Pero nung dumaan kami sa Sungkaan Highway sa lalawigan ng Lubacan, maganda naman yung sagutan ng front and rear suspensions. Basta alalay lang sa speed pag ganon. Huwag harabas. Ang tawag doon, respeto sa motor, respeto sa terrain. Yung handling napakagaan, ang sarap iwas-iwas. Kapag nakahinto, tinutulak-tulak mo siya, parang may bigat sa bandang harapan. Pero kapag tumakbo na, hindi mo maiiwasang ikumpara siya sa leading maxi scooters. Nakaka-addict ang handling nito. Yung stability niya sa high speed ang isa sa pinaka nagustuhan ko. Diin na diin siya sa kalsada Ewan ko kung dahil ba yun sa aerodynamics o dahil ba sa timbang niya. Idagdag mo pa na malaang hit kung kumapit yung mga gulong niya. Hindi ko alam kung dito lang sa demo unit na to o pati sa ibang Sleek 150 Nararamdaman kong mas malakas kumapit yung preno niya sa likod kaysa harap. At mas sensitive din yung ABS sa likod. Mas madalas manginig yung lever ng rear brake. Never naman ako inilagay sa alanganin ng mga preno niya. Siguro kasi kahit alam kong naka-dual channel ABS yung mga disc brakes niya, progressive pa rin ako pumiga ng preno. Medyo primitibo nga lang yung kawalan niya ng RPM gauge. Tapos yung speedometer niya, galing pa sa barko ni Magellan. Di naman speedometer tawag pag barko Pit plug. Yun na rin yun. Kung maglo-long travel ako at alam kong mapapasabak ako sa mahaba-habang general dirt road o sa shallow river crossing, mas pipiliin ko yung Venture 150. Mas may palag yung front suspension, mas may kagat yung mga gulong sa lupa, mas mataas yung ground clearance, at mas may authority ka sa mga lubak at pagtawid sa mababaw na ilog. Pero kung maglo-long travel ako, marami akong karga, at alam kong puro sementado at asfaltadong kalsada ang dadaanan ko, itong Sleek 150 ang pipiliin ko. Mas komportable ako dito kasi mas mataas yung handlebar niya. Hindi rin ako gaanong napapagod dahil mas nakakaunat yung mga paa ko. Hindi ako babad sa malakas na hampas ng hangin sa mahabang biyahe. At dahil din sa mas mababa ang ground clearance niya, panatag ako sa cornering. At higit sa lahat, truck to. Mas marami tong makakargang gamit.
Teka lang boy, di ba mas malaking compartment ng Venture 150? Well, isa to sa cons ng Sleek 150. May kaliitan yung underseat compartment. Pero ito, it gives you a wide variety of options. Magdala ka ng hiking backpack tapos isalpak mo dyan. Alin ngayon sa dalawa ang mas maraming makakarga? Actually, nakapagkarga ako dyan ng tatlong 25 kilos na sako ng bigas. Sa ibang maxi scooters, hindi mo magagawa yon. Ito, maxi scooter na may built-in kargadera. Parang sobrang kargado naman yan boy. Okay lang nakargado yung gulay board. Huwag lang kargado yung rider. Simple at minimalist ang itsura ng scooter na to. Elegante tignan, konserbatibo. Para siyang hindi tatakbo ng mabilis eh. Mukha kasi siyang pang chill ride lang. But looks can be deceiving. Palit. Baka sa driver lang to. Go. So nandito tayo ngayon sa mahabang diretsuhan na medyo matarik dito sa Marilaki. 1, 2, 3. The engine performance is far from being conservative. It surprisingly boasts some aggressiveness. Makupad siya tignan pero may palag-palag sa ratratan. Hindi ko sinasabing siya ang pinakamalakas ha, pero hindi siya magpapaiwan. Kung grupo kayo, pagdating nyo sa destinasyon nyo, malaki ang chance na ikaw ang mauna. Kung hindi man ikaw ang mauna, darating pa rin kayong magkakasama. Hindi ka magpapahintay kumbaga. Mas may damba to kaysa Venture 150. Pero mas may damba yung 155cc ni Brand Y. Sa initial acceleration, mas malakas ang G-force na mararamdaman mo sa 155cc ni Brand Y eh. Pero magugulat ka sa bilis ng pagangat ng speed nitong Sleek 150. Nangiiwan to. At baka sabihin nyo sa arangkada lang. Hindi. Kahit sa gitna at sa dulo, may authority to. At yung top speed, well, napaabot ko siya sa 121 kph. Okay na sa akin yon. Mabilis siyang umangat hanggang 100. Tapos, babagal yung pagangat niya hanggang 110. Tapos, gapang na siya hanggang 121. Pero kaya. After 2 hours of continuous wall-wall riding, hindi pa rin nawawala yung gilas niya. Mabilis pa rin siyang mag 100. Ang tanging napansin ko lang, yung dampa niya sa take-off medyo nabawasan. Pero yung acceleration niya, consistent pa rin. Kung overall engine performance ang pag-uusapan, may tuturing ko siyang malakas para sa isang 150cc scooter. 4 yung valvula eh. Ako, 70 to 80 kph lang, masaya na ako. Basta tipid sa gas pero hindi tipid sa arangkada. But the Sleek 150 is doing more than that. Napapangiti talaga ako. Comfort ang unang mapapansin mo kapag ginamit mo tong motor na to. Pero para sa akin, ang pinaka-highlight niya ay yung power delivery niya. Underrated. This scooter is far from being perfect. Well, kahit naman isalpak mo lahat ng magagandang specs and features sa isang motor, hindi pa rin siya makakarating sa kalagayang perpekto. Ang pagiging relevant naman kasi ng isang motor sa buhay mo ay depende sa preferences mo na nahahati sa needs and wants mo. At ikaw na ang bahalang tumimbang nun. Madalas, hindi mo ako maririnig na sabihing pangit ang motor ng iba. Ang maririnig mo sa akin, hindi para sa akin yung motor na yon. Pero itong motor na to, para sa akin siya. Sa mga scooters na FKM na nasubukan ko na, ito ang paborito ko. FKM Sleek 150. Malakas, mataas ang windscreen, at may gulay board. Kaya lang, yung speedometer parang galing Pa sa panahon ni Magellan.
Alam ko na yung sasabihin mo, boy. Ikaw na kaya dito?